Ang komunikasyong interpersonal ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Mahalaga rin ang pakikinig, paggalang, at pag-unawa sa damdamin ng iba. Sa pamamagitan ng mga ito, mas nagiging matibay ang ating relasyon at madaling naaayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Isang umaga bago magsimula ang klase, nagkukwentuhan ang magkakaibigan. Biglang may kumalat na balita tungkol kay Alex. Guys, narinig akong chismis. Sabi nila, dandayo daw si Alex sa exam. Totoo ba yan? Di ko alam eh. Narinig ko lang sabi ng section. Habang nag-uusap kami ng kaibigan ko, yung nagkikwento ang dalawang babae sa likod. Tapos narinig ko yung pangalan ni Alex na nandayo daw siya sa exam. Ano ba naman? Ikaw nga. Oo, kasuntok nga ako sa braso ng kaibigan ko kasi nga, di ako nakinis sa kwento niya eh. Wala naman. Oh, parang sumantingin niyo sa akin. May nagawa ba ako? Ano lang? Hindi, Nag-usap lang bigla kami. kayong... Nag-usap lang Hindi, di ba tingin niyo sa akin eh. Bakit nagawa ako? Wala naman kami sinasabi. Bigla kayo tumahimik. Wala na kasi pumasok ka eh. Bakit? Hindi, siyempre. Ano bang bawal malaman? Wala, nagano lang kami assignment lang. Sige, bye-bye. Habang tumatagal, mas maraming estudyante ang naniwala sa chismis. Nakakahiya naman kung totoo, no? Oo nga, baka itatapos na lang din tayo. Guys, teka, hindi ko pa kanina pinag-usapan natin siya nang wala din work. Oo, tama si Chloe. Mas mabuti talaga kung kakausapin natin si Alex. Kasi hindi namin natin alam kung totoo ba yung narinig ni Ethan nila. Oo, nga ba? Alex, may tatanong lang sana kami sa Ano yun? Ano yun? May narinig kasi kami maliban tungkol sa'yo eh. Silang paano namin malaman kung totoo ba yung narinig nila. Tungkol doon, alam ko na yun, hindi lang ako sumasagot. Kasi yun, akala ni Ma'am, nayoksia kami ko nagpaglalabing at may nagpaglalabing ako. Tapos, kasi panahon din doon namin, eh hindi naman talaga. Parang hindi kami nag-review, sabay kami nag-review doon. So, no sense nila, hindi na siya nagkakalat yun. Oo, at saka nakapirm naman na yun ni Ma'am eh. Tapos naman na lang. Hindi na lang nakapirm. Ako, doon na lang talaga ng balutang. Guys, nakita nyo na. Kaya talaga dapat, hindi agad tayo naniniwala sa mga sabi-sabi. Alex, pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya yung nagawa ko. Kung naisip ko lang na makakasakit ako ng damdamin ng isang tao, di ko na ginawa eh. Ako din. Sana dapat hindi ko muna pinagtalat. Pasensya na din, Alex. Dapat hindi pala muna ako naniwala. Sa paghingi ng tawad sa akin. Kasi, alam nyo, wala nang mas katotohanan yung mga sinasabi nyo eh. Ikaw pinagkalat mo pa. Ikaw naman, ginawan, sinusunod nagsasabi niya. Ba't di nyo muna ako tinanong? Bakit sa kanila kayo gagawin naniwala? Diba? Sakit din siya. Maayos yung pakikisama ko sa inyo, diba? Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Ang mahalaga, natututo tayo. At kailangan natin to maging aral sa atin. Class, narinig ko ang nangyari. Tandaan ninyo na isang maling balita ay maaaring makasira ng tiwala at damdamin ng isang tao. Dahil sa maayos na komunikasyon, nalaman ang katotohanan at naayos ang hindi pagkakaunawaan. Humingi na tawad kapag nagkamali. Ang simpleng pasensya na ay malaking hakbang para maayos ang relasyon. Linawin ng mga hindi pagkakaintindihan at huwag kayang lumaki ang problema dahil sa mali na halo. Sa personal communication, mahalaga ang pag-alam muna sa katotohanan at aktibong pakikinig. Magalang na pakikipag-usap at magpaghingi ng tawad kapag nagkamali tayo. Kapag ginawa natin ang mga ito, mas nagiging maayos ang ating relasyon sa bawat isa. Magsalita ng marespeto at gumalang kahit na may hindi pagkakaintindihan sa inyo. Ilagay ang sarili sa sitwasyon at pagkaroon ng empathy. Dahil ito ang susi sa pagkakaisa. Interpersonal hindi lang po salita. Talaga rin ang pangkilig at pag-unawa sa damdamin ng iba. Upang malutas natin ang hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. Makinig muna bago magsalita at huwag maniwala agad sa mga chismis o sabi-sabi. At alamin ang katotohanan.